Naririnig mo ba siya? Mabiyayang araw ng Huwebes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Damaso. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang sino man sa mga kilalang tao ngayon ang mas dakila pa kay Juan Tagapagbinyag. Pero mas dakila sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay marahas na sumusulong at mga may lakas ang silang maagaw nito. Pagpopropesya nga lamang ang panahon ng mga propeta at ng batas hanggang kay Juan. At kung gusto ninyo itong tanggapin, si Juan ang Elias na darating, makinig ang may tainga." Walang nilalang na mas dakila pa kaysa kay Juan Bautista. Si Juan Bautista lamang ang propetang nakakita, nakausap at nakasama ng Panginoong Hesus mula sa kanilang pagkabata. 6 na buwan lang ang tanda ni Juan sa Panginoon at magpinsang buo sila, kaya tiyak na malapit sila sa isa't isa, magkalaro, magkaibigan, barkada, hanggang sa nanirahan na si Juan sa ilang. Si Juan Bautista ang pinili ng Ama na maghanda ng daan para sa Mesiyas. Puspos ng Espiritu Santo, buong tapang siyang nangaral na magsisi at magbagong buhay ang mga makasalanan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag niya, marami ang naniwala at naligtas. Hindi maikakaila ang napakahalagang papel ni Juan sa paghahanda sa daan para sa Panginoong Hesus. Pero sinabi ng Panginoon, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa kay Juan Bautista. Sino ang tinutukoy ng Panginoon? Sila yung mga mananampalataya na nasa laylayan ng lipunan, na nagsisikap mabuhay ng marangal, makatao at higit sa lahat makadiyos. Ngunit sa kasamaang palad, naging biktima sila ng korupsyon at pagwawalang bahala ng mga taong nasa posisyon na maaari sanang makatulong sa kanila. Mga inosenteng biktima na extrajudicial killing at ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga biktima ng human trafficking na ang tanging nais ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Mga nabilanggo dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Mga may sakit na hindi nila man lang makabili ng gamot para maibsan ang kanilang pagdurusa. Sila ang mga tinuturing na mas dakila sa mata ng Diyos. Dahil sa kabila ng kanilang paghihirap, ay hindi sila bumibitiw sa kanilang pananampalataya. Kilalanin natin sila, tulungan at bigyan pansin. At kung maari, samahan sa kanilang pakikibaka upang makamit ang katarungan. Sumasa kanila ang Panginoon. Huwag nawa natin silang tarikuran. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, habang hinihintay po namin ang araw ng Pasko, mabuo sana sa aming mga puso ang determinasyon na huwag magbingi-bingihan sa daing ng aming abang kababayan. Marapatin mo pong makatulong kami sa kanila sa abot ng aming makakaya. Maging karapat-dapat na pamasko po sana namin ito sa inyo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.